Good afternoon mga friend! Ang message natin ngayon is about kung paano tayo yumaman. Yan, napaka suspense. Ano ang gawin natin para tayo ay yumaman? Oh, ito ang gawin natin. Para paano tayo yumaman. Provision for your wealth journey, no? Yan. Golden rule. Golden rule, building do unto others as you would like others to do unto you. Yan. Kung anong gusto mo na makatulong sa mga katulad mong tao, kaya yan din ang kung mabuti ang ginawa mo sa kanila, ibalik nila ang mabuting pagtrato sa iyo, no? Kung ano ang ginawa mo sa kanila, yan din ang gawin nila sa iyo. That's all. Ang think out of the box, no? Think out of the box, no? Sa ating pag hindi tayo mag-successful kung sa bahay lang tayo, no? Indiyan lang tayo, no? At hindi tayo maghanap ng ideya kung paano tayo magkapira. Kaya ang ibig sabihin ng out of the box ka, sa teritoryo mo, sa bahay mo o kailangan nalabas ka at mag-ano ka ng kung anong maidiya mo para magkapira ka. Yan ang kailangan. Hindi ka lang, dyan ka lang, wala ka nang magawa. Sayang ang time at mga oras mo. Kaya kailangan gamitin natin ang everyday natin na life, no? Na may mabuti tayong nagawa sa atin sarili at sa pamilya natin. Nang yan ang gawin natin, yan ibig sabihin out of the box tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo pwede, nasa bahay na lang tayo. Mag-ideya tayo kung paano tayo makapira sa hanap pa ng trabaho. Kung hindi ka matangkas sa trabaho, magnegosyo. Kung may kapitbahay ka na may negosyo, mag-helper ka para may pera lang, no? Yan ang kailangan natin. That's one, positive mind to improve your business. Kung may business ka, ipag-aralan mo kung anong gawin mo para mag-successful ang business mo, no? Sa nag-upo ka na sa sari-sari store mo, mag-isip ka kung ano ang gawin mo para mag-successful ang business mo, no? Hindi nga, okay ka na nga mo ng negosyo mo, pero kailangan may tayo, no? Mapa-improve natin ang ating negosyo, hindi yan na lang hanggang hindi na ma-improve. Wala na tayong ideya kung
ang ipag-aralan natin. Kung ano dyan ang marami ang nagbili, balakin mo ang pag nag-shopping ka na o kung bili ka na ng pang ano mo, i-sell mo sa sari-sari store mo, ang pinakabaraming ng bumili ang siyang baramihin mo ang pagbili para hindi ka mawalan. Yan ang gawin natin, ha? Yan ang gawin natin. That's all. Fresh graduates can be ahead of the employment yan. Sa mga bagong nag-graduate, madali silang makatrabaho kay bilang mapatok sila kay bago sila yan nag-graduate, marunong sila, no? Kaya yan ang ating gawin kung may negosyo tayo at kung paano tayo yumaman. Mag-idea tayo kung paano tayo mayumaman sa anong paraan. Pag-aralan mo yan, no? Ano mo lahat ng mga negosyo dyan sa inyo. Saan ba dito ang mas madali akong makapera? No? Yan ang ano mo, no? Learning how to sell. How to sell, no? Yan, no? Kung noon, ito ang failure ko kay bakit noon, nasa abroad ang mister ko na hindi ko bumili ng mga ano gadin Hindi ako bumili ng mga lupa na napakamura lang. 30,000 per square lang. Isa ngayon, 3,000 per square pala. 3,000 per square. Kaya yan, ang mura lang noon. Kung nakabili ka noon ng mga murang mga lupa, sa ngayon, ang mahal na. Dito sa highway, 20,000 per square. Kung may 1,000 square meter ka na lupa, mag 1,000, ano guro? No? 1 million? Bila ka hindi ko na may pigaw sa arithmetic ka. No? 20,000 per square. Mag 20,000 per square times 1,000, no? Siguro 20,000, hindi man. 20 million, 20 million, hindi ko marunong, das kayo na lang. Daw na paya tayo, ha? Kaya yan. Kasi ngayon, maski malayo na, may 5,000 per square na, may masa mo naman malapit, may 10,000 per square. Pero noon, 30 pesos lang per square. Ay, ang sa amin dito, 40 pesos per square lang ito. Ang 1,000, 40,000 lang. Kung noon, ginamit ko ang pera na padala ni Mr. sa pagbili ng mga lupa, sa ngayon, malaking pera, investment mo yan, no? Investment mo yan, sa ngayon, malaki ang pera mo, bisan 10,000 per square lang, kung may 1,000 square meter ka,
Kaya, kaya yan ang the best na mag-invest tayo na sa kung sa ngayon abi ito ang may mura dito na kung ang ideyahin mo dyan, kung ang bilhin mo yan lupa, punta ka sa mga bank, magtanong ka sa mga nabalang na embargo na hindi na nang nag-loan abi sa bangka mo na. So, hindi na natapos inimbargo ang mga lupa. Diyan mura lang ang ang mura lang ang ganina ang sell nila. Mura lang yan. Kaya yan na lang ang gawin mo. Hindi ka diretso sa mga broker, sa mga kay may kuwan na sila ya. May porsyento kung kaisa overprice. Di, malaki ang mawala sa iyo. Kaya kung may kaibigan ka man lang sa mga bank, magtanong ka sa kanila kung saan dyan ang may sales sa parte sa lupa kung gusto mo, no? Yan, kung may money ka man lang, na yan ang gawin mo na lang, hindi kay ka na diretso ka sa mga subdivision na may naliligang na ipagbili na lupa, wag kang diretso dyan kay sa owner ka siguro di pwede. Kung may ang mga ang mga broker kaya overpriced na sila, hindi double income na sila. Bakit double income sila? Kay ang broker may porsyento yan sa owner kung pila ang napunta sa broker. Na overprice ang panila yan, kundi double income sila. Kaya mga friend, ang gawin natin kung ang parte sa lahat ang ating kailangan, punta tayo sa mga kaibigan natin na marunong ng parte sa mga bank kung saan dyan ang may napabili na barat, mga mura ang kwan. Ang bili, no? Yan na lang ang gawin natin, no? Kung nais mong kung paano yumaman, no? Pero ako noon wala sa isipan ko yan. Wala na tayong magawa. Ngayon lang ako nagmarunong sa mga ganyan na mga bagay. Kaya mga friend, yan ang gawin natin. Na ganini nang idiyahan mo kung paano kayo maman, no? Sa negosyo ba ng kung sa lupa, negosyo sa mga stores, negosyo kung anong mga negosyo na nag-boom ngayon. Yan ang atin yan ang atin apply sa buhay natin para yumaman tayo, no? Gaya kung ang sa lupa dito sa amin 100 square meter lang siguro ito kung 200. Di kung mang 20 per square yan ng 20, 40 kayo na lang paya tayo basta sa arithmetic daw medyo hindi tayo marunong mag-times, no? Sa mga sa manang sa arithmetic kupigaw la ako sa mga lupa kaya hindi ako sunado dyan kung paano. Kaya yan ang pinaka-the best sana kaya dito sa amin na sa Talisay ang isang mandalagan magpunta ka, no, sa Bacolod
napakalago pala, perte ka, isa lang ang owner. Yan ang pinakamayaman doon siguro sa Bacolod. Kaya nabili ang napaka, napakalaki na lupa sa Mandalagan. Sa kanya yawan lahat yan. Ang mga lupwes, mga dyan, o mga iba pa dayan na mga negosyo, isa kanya nakabili ng mga lupa. Ma-overprice yan niya, nadala yan sa bili ngayon ng lupa na mahal na. Yan pala ang the best ang negosyo, ang lupa pala bumili ka. At pagdating ng may nangailangan na sa ngayon ibati sa ngayon per square, napakalaki ng noon 30 peso 30 pesos per square lang. Ngayon dito sa kwan siguro 50,000 per square, no? Kaya yan, napakalaki pala ng ang maano mo sa pero ako kay naglaylo ako, kaya ang sabi ng kaibigan ko na may maraming lupa, maano ka sa tax, na malaki ang bayaran mo sa tax. Yan, daw naglaylo ako na hindi ako ang pinadala ng mister ko na pira na sana pinamili ko ng lupa. Hindi ko na natuloy kay sabi ng mister ko, bili ka ng lupa. Sabi ko ang owner ng asinda umaya nagsabi sa akin na wag magano kay malaki raw bayaran sa city, sa tax natin, land tax. Yan. Ako, sunod ako sa advice na hindi pala maganda ang result. Gaya, kung desisyonan mo bilhin mo. Kaya magsisiyahan mo kung sa huli. Kaya yan, kung anong desisyon mo, siya ang masunod, hindi kaya ang nag-advise sa iyo. Okay? Mas maigi na ikaw ang magdesisyon kay maski hindi maganda result, hindi mo pagsisihan. Sang-sagin advice sa iyo, mo sa conscience mo. Sana kung hindi ko sa sinunod advice siya, bumili ako ng mga lupa kay kaya ko pa noon kaya ang mister ko na sa Saudi, no? Pero yan na, wala na, huli ng lahat na hindi na natin ang napakalaki ng income ng owner ng Mandalagan Street, no? Kay siya ang owner ng mga lupa dyan na mahal ang pagbili kay ginapatayuan ng building na mga katulad ng Robinson, mga Lupwes, SM, yan. Di malaking pira kay mahal ang pagbili kay gawin ng mga building ng mga department store. Kaya mga friend, kung paano yumaman, pag-aralan mo yan. Kung ano ang mura sa ngayon, bili ka ng mga na-embargo na mga lot, no? At yan, maipagbili mo. Ito nga ang sa akin, ipinuntan ito ng Chinese bala. Nakilala ko na may grocery dito, nagsabi sa akin kung ipagbili ko ang lupang ito na sa 20,000
20,000 per square. Nang dagdagan niya, no? Hindi pwede. Hindi kami, kahit saan kami titira, na ang mga lupa sa ngayon, ato na ang subdivision, ato na sa kalayuan, no? Sa airport, malayo ang airport sa highway, doon ka na uuwi, gani, huwag na lang dito na pag galing mo sa Bacolod, ano ka di sila, kuwan ka na dayon ng bahay mo na. Kaya huwag na lang. Dito na lang kami hanggang kailan. Kaya ang number 1 na maganda ang investment, ang lupa. Ang lupa, no? Kaya kung may mga kapatid ka, anak mo o mister mo na ato sa abroad, ipangbili mo ng lupa. Kay malaking pera ang mabalik sa iyo. Kay every year, ang sales nila malaki. Nagkakuan saya. Kung sa malaki na ang mag-sales kaya malaki na, no? Kaya yan siguro katulad ng kung pagbili mo ang bili ng lupa, big example, 20,000 per square, pagbili mo ng 30,000 per square, may ka pa, may income. O kung sa highway ka, bisan 40,000 per square, na yung mabili dyan. Okay? Dito sa amin, 20,000 per square, 1,200 square meter. Nag-anuay na sana, na okay na, nabilhin. Pero ang nagpa-stop sa bumili, ang bahay na luma na kung mag-construct ng mga building katulad ng Gaisano, gibain siya 35 million euro. No? Kaya yan, na hindi natuloy ang pagbili. Kaya yan ang the best na number 1, na kung sa inyo dyan, mura pa ang mga lupa, magbili ka kung may sa abroad kang na partidos na nagpadala ng pera. Sang sa deposit mo na sa bank o inegosyo mo, yan ang unahin mo ang mga lupa na along the highway o nang malapit lang malapit lang sa proper, para madali mabili, kay madali mapaanuhan ng mga building katulad ng condominium na yan, no? Yan kung andyan sa ngayon ang mga subdivision ay malayo na, kailangan doon ka na lang siguro sa condominium na kay sa proper gid siya. Pag saan ka pumunta, madali lang, no? Bisa na ka na lang, maglakad ka na lang, andyan ang Robinson, maglakad ka na lang, andyan ang SM, kung saan kada condominium nakatira. Yan na lang gid ang ideya dyan, para hindi ka mahirapan
na malayo ang uwian mo. Kaysa ngayon, doon ka na sa malapit sa mga sa mga bundok na yun, no? Sa mga barangay na malayo sa proper city proper. Kaya mga friends, ito ang ating paano yumaman, ang ating i-invest, una sa lahat, yan ang sa lupa, no? Kayo, kung ano ang ideya ninyo, kung paano kayo magyumaman, yan ang sa inyo dyan lugar. Kung ano, pag-aralan mo, mag-survey ka, maglakad-lakad ka dyan, at magtanong-tanong sa inyo, abi, anong mabuting negosyo mo dito? Kung ikaw, abi, ano negosyo mo dito? Kaya daw, ano ba ang mas mabuti? Diba, maka-advise sila sa'yo at matulungan ka kung ano gawin mo sa pera mo, kung may pera ka man. Hindi lang agad-agad ka ano ka na ng negosyo, isa lang ang nalalaman mo na hindi mo pa naobserbahan kung kung mag-click o kung mag-hindi. Kaya dito sa amin may nawala ang lahat ng pinaghirapan ng ilang years sa trabaho niya dahil sa sabi-sabi lang sa kanya na hindi siya marunong ng ganyan. Nag-invest siya, failure siya, nagbayad sa mga trabahador, nagbayad sa rent, nagbili ng mga kailangan magamit sa negosyo, wala ng pera. Kaya sana kung sa bank na lang, kaya hindi ka marunong, may time deposit ka pa, no? May ang interest sa time deposit, iyan ang gawin mong panggastos mo sa inyo dyan, no? For 1 year, abi, kung malaki ang interest, iyan na lang ang gawin mo. Kung daw hindi ka marunong, doon ka na lang sa bank. Time deposit ka na lang, no? Kaya para may income lang, maski maliit lang siya, pero safe siya, no? Safe siya. Oo, sa next natin na message, isa-isayin natin na ang kung paano tayo yumaman. Yan ang gawin natin, no? Mga friends, kay pagyaman ipag-aralan, hindi lang kung sa mga kwan lang tayo ng palagpatan natin yung mga exam, kung kung correct o kung wrong, basta may answer lang ako. Hindi lang walang bakante lang ang aking pero kung walang hindi yan ang totoong mga answer, zero ka man, maski ako 70 ka man, 65. Kung ang answer mo wrong, maski walang bakante ang imo test paper, hindi failure ka rin, no? Kaya dyan din tayo sa negosyo, no? Dyan din tayo sa pera. Hindi natin yan kung ano lang, no? Palagpatan lang kung sa amin sa Bisaya, palagpatan lang, base malagpatan, no? Sige, ito lang, maski hindi ito ang answer, basta baka ito ang answer, yan ang hindi maganda
Kaya imbes yumaman ka, nagpurka. Kaya mga friend huwag tayong magpadalos-dalos sa mga negosyong ito. Kaya ang gusto natin, maman tayo. At pag-aralan natin kung ano ang anuan natin ng mga ideya kung paano tayo, ano ang pinaka-the best na inegosyo natin na madali tayo yumaman. Kaya pag-aralan natin sa next kung paano tayo yumaman. Kaya mga friend, thank you na lang sa pagkikinig lang muna. Kaya may visitor pa kami, entertain natin siya. Kaya, thank you very much. Love you.